Pasok. Kahapon ay alam kong wala ka, pero kahapon ay alam mo naman, ang issue ay tungkol pa rin sa speakership. Ngayon ay ganun din kasi ang sabi ng Malacanang, nire-respeto nila ang desisyon ng majority ng mga congressman dun sa kanilang pag-reject sa resignation ni Speaker Alan Peter Cayetano. At Andali, pasalamatan muna na Sheila Finlay. Thank you very much sa pa-orange. Madam, may utang akong isang mukbang na tubig, ha? Sheila Finlay. Okay, pasok. maganda itong statement ng Malacanang kasi talagang yung kailang pagiging independent ay nandoon. Yun ang gusto ko. Ayaw ko kasi na ang Malacanang makikialam talaga dahil alam ko talagang hindi pwede. Kailangan, yun, ganyan lang statement o kayan. Ang Kongreso na ang bahala. Yun ang mga congressman kung sino talaga ang speaker nila. Wala tayong magagawa doon. Kuya Mike, kung si Pangulo ay makikialam in his capacity Kinontra. Tingnan nyo kung paano niya kukontrahin na may capacity pa siyang as nalalaman. president, may magkakaproblema talaga tayo doon. Naks na. Kung makikialam siya in his capacity Oo. as president. Okay. And you also have to take note that President Duterte is also the leader of the House Coalition. Ibig sabihin po noon, yung current po na majority alliance sa House, siya po ang head. Yes. So, Kung halimbawa sabihin niya doon na okay, ang gusto kong maging House Speaker si Pedro Jose Maria, he is speaking in his capacity as the head of the political party, so anong point mo? which is supposed to bear some weight, di po ba? Okay. Pero as a president, syempre magkakaproblema tayo. So ngayon, if the House members wishes to ignore his suggestion, well then it's up to the House and it's really up to the Tingnan mo, first lie, first fake news. Sino nagsabi sa yung ayaw sundin ng Congress yung utos ni Presidente? Sandali, ano ba utos ni Presidente? Di ba ang utos ni Presidente, December magpalit? Sinasabi mo ngayon, utos ni Presidente si Velasco ipasok? Saan mo nakuha yun? Saan mo nakuha yun? Paki-explain mo nga na gusto yung as far as we know, and everyone accept it, okay, except Velasco and you, yung term agreement na hindi pa tapos. Tapos na yung term agreement. Nag-resign na si Cayetano. So ano sinasabi mo ngayon dito na gusto ni Presidente si Velasco? Saan mo nakuha yan? Tanungin kita, saan mo nakuha yan? Saan? O ang linaw-linaw nga, di ba? Walang kumontra, kahit nga si Velasco hindi niya kinontra eh. Na sinabi ni Cayetano, okay, na ang gusto ni Presidente December. Hindi sinunod ni Velasco. So, ano yung sinasabi mong hindi sinunod ng mga congressman? Ulitin natin yung part na yun. Kapiraso lang. suggestion, well then it's up to the House and it's really up to the President if he will just let it slide. The alliance sa House, pakinggan siya po ang head. Yes, pwede. So, kung halimbawa sabihin niya doon na okay, ang gusto kong maging Jocelyn Castillo, salamat po. Pampadagdag daw sa beat House card. Speaker si Pedro Jose Maria. He is speaking in his capacity as the head of the political party, Ang daming tong which is supposed to bear some weight, di po ba? Oh. Pero as a president, Anong point syempre mo? magkakaproblema tayo. So Okay. ngayon, if the House members wishes to ignore his suggestion, well then Ignore the suggestion. Sinasabi, ini-ignore daw si President. Gusto nga niya, December. Ano ba? Pero pustahan tayo yung mga nakikinig kay TP na mga tangahanga niya. Palakpakan. Oo nga, capacity. Tama, may capacity. Oo nga, capacity. Pero kung iisipin yung sinasabi niya, kasi sinasabi ni Abe na kailangan daw, nagustuhan niya yung sinabi ng Malacanang na sundin ang mga congressman. Yun ang sinasabi ng Malacanang. Okay, sundin ng congressman. Sabi niya, ito naman sinasabi nito na kung ayaw sundin ng mga congressman, ang Malacanang, so magkaiba sila. Ano ba sinasabi ng Malacanang sa'yo? Sinasabi ng Malacanang sa'yo si Velasco? Ito sinasabi ni Abe. Sinasabi na nga ni Abe, sinagot ni spokesperson na ang gusto ng Malacanang sundin ng mga congressman, which is 180 plus 90, 89 I think. Nagsasabing gusto nila si Cayetano. Anong sabi ng Pangulo? Sundin ang gusto ng congressman. O, di ba? Tingnan nyo kung paano niya babaloktutin ang sinabi ni Abby, tingnan nyo. it's up to the House and it's really up to the President if he will just let it slide or
ayun, kasi ano po Ano na? in all honesty, yung yung announcement na parang kung Tignan mo si itsura ni Abe, nagugulan na. Kasi ano ba talaga point mo? Iba yung point mo sa sinasabi ng katotohanan eh. parang gusto ko si Lord pero Jobert the Good Book, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. depende kung sa ano mangyayari sa botohan. Utang ko isang tubig. Ha? Ang problema po kasi sir, si Harry Roque nagsabi noon hindi naman si mismong presidente Di po ba? Eto ha. So, ang sinasabi niya naman ngayon, si Harry Roque naman nagsabi nun. Una nga, ano bang trabaho ni Harry Roque? Spokesperson. Pangalawa, tinanong sa kanya yan eh. Ang sagot niya sa news, di ba, pinakita ko sa inyo. Tinawagan niya si Pangulong Duterte at ang sagot ni Pangulong Duterte, respetuhin natin ang kagustuhan ng mga congressman. Ha? Yun ang sagot. Ano sabi nito? Si Roque naman nagsabi nun. So sabihin mo, nagsisinungaling si Roque, sinasabi niya, sabi ni Presidente, pero hindi sinabi ni Presidente. Yun ang sinasabi mo, mas magaling ka pa kay Roque? Mas alam mo pa yung sinabi ni Presidente kay Roque kaysa sa sinabi mo? Ano ba? Ay, mali. Sandali. Mas tama ka pa kaysa kay Roque na nakausap niya si Presidente. Ang galing mo, Brad. Ang galing mo. At Kaufman, salamat po. Sweet Bliss. 2 tubig na. Utang ko. Okay, 2 tubig na. Okay. Pasok. Tingnan mo ha. Tingnan mo ngayon kung paano sasagutin ni Abe. Madalas si Secretary Harry Roque, Tingnan may nyo mga ha. announcement na siya lang ang nagsabi. Minsan ganun. Pero, may mahaba siya history na gano'n. Sinabi lang ni Abe, minsan ganun. Pero sabihin, para lang sakyan kita. oo nga, pero So, dito sa ngayon, isang ito, dapat maingat siya. Hindi tignan pwede mo. yung galing sa kanya. Kailangan galing sa presidente yung diba? sinasabi niya. Mahirap yun. Sir, yung problema kay Secretary Harry Roque, minsan. Hindi, minsan. kasi po kagabi lang, may pumutok sa bilyon na. Tingnan mo, ito na. Segway. Credit, kailangan niya siraan yung tao. Sino? Si Roque. Sisiraan niya si Roque ngayon. Kahit walang kinaugnayan, dun sa pag-quote ni Roque sa sinabi ni Presidente sa kanya, kailangan niya ngayon siraan si Roque. Tingnan mo. Panoorin niyo to paninira niya. .com.ph. Hindi po hindi to about sa House Speakership pero about Harry Roque. May lumabas po. Babasahin ko lang May po lumabas daw sa billionaire.com. Ano ito? para hindi ako Sige. makasuhan ng libel. Opo, kasi Binabato niya na ngayon si Roque. Anong ba sinisiraan? Sabi ko nga, anong kinaugnayan niyang billionaire.com na yan? Yung sinasabing personal na buhay ni Roque, doon sa kinu-quote niya si Presidente at ito ang gusto ni Presidente. Pasok. sabi po ng bilyonaryo, an obscure firm led by the wife of presidential spokesperson Harry Roque Okay. and his law partner are planning to invest 1.8 billion to build a business and leisure township in Mariveles, Bataan. Tapos po ang catch po dito, yun daw kanilang sabi nito ito po yung title ito po nakaloka yung title 25 billion revenues in 5 years. Obscure firm led by Roque's wife to build yacht club, Pogo Hub in 421-hectare township in Mariveles, Bataan. So, yung mga ganyan, tanong, may ginawa ba't hindi, let's be fair, yung bang kumpanya na to nung asawa ni Harry Roque, nakuha yon nagbibid based Meron solely pa siyang let's be fair. on its own merits, kahit little known, as described by Politico, or Madalit sabi dyan wala bang conflict of interest. Kaya lang medyo sumabit dito si Sir Abe. Bakit? Sinakyan niya eh. Ako kaharap nito, tatanong ko, anong kinaugnayan nun? Anong kinaugnayan nun? Nung mga property niya, sabihin na natin corruption in property niya, anong kinaugnayan doon sa kinukote niya si Presidente? Sabihin na natin, let's say, okay, which is not true, Bernard Flores, salamat po. Let's say, totoo nga, may ginawang kalokohan si Roque doon sa bahagi ng sinasabi mo. Totoo nga, kunwari lang. Sa tingin mo, maglalakas loob si Roque na gamitin niya si Presidente at sasabihin niya, sabi ni Presidente, respetuhin ng mga congressman. Dahil doon, sa kasinungalingan niyang yun, hindi kasinungalingan, sa korupsyon niyang yun? I don't think so. Remember, this is a press briefing. You're speaking for the President. And you're saying, tinanong ka mismo, tinanong siya nung, di ba, nung media, nung pinakita natin, tinanong siya nung media, anong sabi ni Presidente patungkol sa mga nangyayaring speech na ginawa ni Cayetano? Sabi ng Presidente, ginagalang niya ang desisyon ng mga congressman. Quoting the President,
Sabi ni Presidente, ano kinaugnayan nung sinasabi mo dyan sa bilyonaryo? Meron pa. Bernard Flores, maraming salamat po. Pasok. Lang yun. Yan ang tanong. Yun. So, yung approval ba nun, medyo hanging on the balance pa. So, yun. Anong kinaugnayan? So, I mean, ang point ko po dito ganito. So, Ano? let's just see what happens on October 14. Oh! Let's see what happened to the October 14. So, binabasag mo si Roque na sinungaling siya, pero ang pinopoint mo, meron kasing galokohan si Roque. Huh? Pangalawa. Sandali. Ang pangit yan. Ayoko niyang gusto kong tugtog mo yung malupit. Yan. Bobo pala si TP. Ay, matagal na. Linuloko lang kayo niyan. Kaya sabi ko sa inyo, hamunin yung nadebate, hindi debatein ko si TP. Hindi dahil sa matalino ko, ha. Kaya lang alam kong nagsisinungaling siya. Alam ko magpaikot siya ng story, Ito isa pa. Alam nyo ba yung billionary.com na yan? Di ba kayo bigla magtataka? Ha? Bigla kayo magtataka, biglang may lumabas. Sabi niya, hindi sa akin nang galing, kay TP mismo. Biglang may lumabas the story about Roque. All of a sudden, may biglang lumabas na ganon. Si billionary.com po ay hawak nila Marfil. Ray Marfil. Sandali, check ko eksaktong unsang ngalan, ha? Kasi ni-research ko na yan kanina, wait lang, asan? Ay, nako, wait, ha? Hanapin ko. Akala mo makakalusot ka sa akin? Nako, wag ako, Brad. Sabi ko sa'yo. Ay, salamat, JJ Kojima. Umiinit ang ulo mo pag ang topic si TPO kasi daming kasinungalingan. Lantaran yung kasinungalingan niya, Ay, sandali, ha? Ay. Ayan. Aha. Remember this, okay? Remember this name. Kayo na lang mag-research. Si Ray Marfil. Tama ba ang name niya? Eksakto. Okay. Okay, ito. Hindi ko kasi masyado na-late ako Ang Politico.com, tabloid na abante at website na abogado, bilyonaryo ay magkakasama yan. Okay? Lahat yan magkakasama at ang isa sa ang sinasabi nilang nasa likod, hanapin nyo, si Ray Marfil. Okay? Yang si Ray Marfil, yan po ay dating isa sa mga PR ni Pinoy. Okay? Check nyo. Ito yon. Papakita. Sandali, Sorry, bigyan nyo lang ako this time. Medyo magulo kasi kaka-research ko lang, wait, ha? Nasaan na yun? Bakit magulo to, ha? Ay, loko to, Importante ito, para alam ninyo. Ha? Ay, nako, Ay, totoo ba to? Oh my God. May nag-send sa akin, no? Maharlika is at risk of being unpublished. Maharlika page. Naku po, patay tayo dyan. Talagang iniisa-isa na nila, Okay, ito lang, ha? Easy lang kayo, ha? Name, Ray Marfil. I-research niyo yan. Pero ito yan. Isa yan sa mga nasa likod ng bilyonaryo. Kaya madalas ang labas din yan. Ayan, ayan. Nakita nyo? Kasama niya si Pinoy. Ito pa. Dating yung isa sa mga tumulong yan kay Pinoy. Dilawan talaga yung hinayupak na yan. At may connection yan through other vloggers. Kaya pansinin nyo yung mga Politico.com medyo tumatagilid na. Ayan, Okay? Nakita nyo? Magkakakonekta yan. Sabi ko sa inyo, kasi ang magaling, to be fair, talaga namang magaling ang dilaw pagdating sa propaganda. Mantakin mo yung walang kaalam-alam na Pinoy naging presidente. Yung Korea kinumuntikan na maging saint. Bakit nakakita ng ganyan? So matindi yan, malupit yan. Sabi ko sa inyo, napakalupit yan.
dikit yan, yung bilyonaryo na yan, at may kinaugnayan nga yan. Ito ang balita ko nga, kaya nga nire-research ko pa to. I'm still verifying this, just to be fair. I'm verifying this. Kasi, isa sa mga sumusulat dyan, okay? Kilala ko, politico.com, okay? Isa sumusulat dyan ay may kinaugnayan kay RSA. Personal kong kilala yan. Kaya alam ko na may sundot dyan si RSA sa bilyonaryo.com. Politico, bilyonaryo.com, magkakasama yan. Kaya nako, sabi ko sa inyo, ingat. Bernard Flores, Brad, kaya nga berde ang dugo eh. Ay nako, hindi, sabi ko sa inyo, marami kayong kailangan malaman dahil iba yung kumakana na yan. They really don't want Cayetano to stay in Congress. I'm telling you. Bakit? Cayetano is helping the president. Can't you see it? Tuta nga ang tawag sa kanya eh. Sunod-sunuran. Totoo naman eh. Totoo naman talagang sunod-sunuran si Cayetano kay Pangulong Duterte. Pasok natin Siniraan na ni TP. Tingnan nyo pa. Play, pasok. Yun na lang. Kasi kanya-kanya silang statement. Kahit si Lord yan, ang labo pinapanood ko nung isang araw. Sabi ko, Lord, kung gusto mo talaga yan, sabi ko sa sarili ko, yung alam mo yun, pagkausap ko yung sarili ko sa shower, sabi ko, Lord, kung gusto mo yan, paglaban mo, hindi po pwede yung ganyan na lelembot-lembot ka lang dyan, di ba? So, sige lang, hayaan ko na sila magsabunutan na dalawa. Yun lang po. Ako, alam mo, ang tingin ko rito sa, alam mo kung si Lord talaga, medyo mahirapan talaga si Alan. Tingnan mo, ang ganda ng sinabi ni Abe, mahirapan talaga Tingnan nyo, sagot ni TP. Bilas ko makakuha ng number. Alam mo, ang tingin ko rito, tingnan nyo. Ito, personal kong assessment yan, kung mayroong ibang gustong magkaroon ng magka-interest na mag-speaker, Tingnan mo si TP, hindi na mapakali. Paano ko kaya ito i-depensa si Velasco? baka yun pa yung suportahan eh. Kung mayroong isa dyan na Baka maging tatayo, ending pa nito. may tatayo dyan na isang... Baka maging ending pa nito si Martin Romualdez pa Oo, yan. Yung isa, yun, pwede. Kasi ang hinahanap ng Kongreso, alam po ninyo, mga kaibigan, hindi natin masisisi itong mga congressman. Kasi talaga humipagkukulang si Velasco Congressman Velasco, pasintabi na po, na-interview kita rito at nag-viral ka pa, na-interview kita rito kasi hindi talaga kayo nakikita Kaya sinasabi ko, alam mo, tumayo dyan si Romualdez na mag-declare ng candidacy, although hindi niya lalabanan si Alan, mas marami pa makukuhang vote yun Kasi active yun, majority leader yun, chairman ng Committee and Rules, super powerful na position yun. Kung meron dyan isang active na congressman sa trabaho at mag-declare, malamang makakuha pa ng suporta. Kasi itong si Velasco Tingnan nyo wala, tingnan hindi nyo. nakikita sa Congress. Ano gagawin naman natin? Nilaglag niya si Velasco. Sabihin talaga ito si Sir Abe, in fairness, talaga naman siyang supportive dito sa ating administrasyon. Kahit nga kay speaker, sa tingin ko, sumusuporta siya Kaya lang, syempre, for the sake of hindi ninaano niya si TP. Tapos sinasabi niya na ngayon si Velasco, talaga naman kasi walang ginagawa Wala ganyan, Tingnan mo hindi nakikita. Tingnan nyo sagot ni TP kung paano i-slight na Ang Kongreso ko sa Hindi, batasan. actually, tingnan nyo. Sa totoo lang naman, sir, yung mga karamihan ng mga congressman yan, hindi naman yan yung tipong uma-attend ka ba o hindi. Wala nang pakialam yan dun Oy! Sinungaling! Anong, di ba, sabi nga ang payo nga ni Defensor kay si Defensor ba yung nagpayo kay Cayetano, dapat laging uma-attend, laging importante kasi yun. So parang kinukonsinti mo pa na parang hindi attend. Tingnan nyo, ipi-play ko pa. Habol lang nila dyan kung mas maganda yung deal na ina-offer sa kanila ni Velasco o hindi. It doesn't necessarily mean a personal or vested interests yung deal. Kasi siya... So sinabi niya noong una, hindi man importante kung ma-attend ka pero ang importante yan kung ano ma-offer ni Velasco. Pero actually hindi naman vested Ano ba talaga, kuya? A personal interest o hindi personal interest ang gusto ng mga congressman at importante? Para mo naman masyadong minamaliit yung mga congressman na hindi importante yung attendance, hindi importante nakikita ka, importante kung ano ibibigay lang sa kanila? Ganun ba lahat sa tingin mo, congressman? Merong ganyan, natural, meron. Wala naman sa mga politikong perpekto na meron talagang mga siraang ulo. Pero hindi naman lahat. Huwag mo itulad kay Velasco. Siyempre, ang primary na concern ng isang congressman is to get as many projects for his district Isa as yun, possible. Paano niya nalaman yun? Saan niya asan? Asan yung proof mo na ang gusto lang ng isang congressman yung para sa distrito lang niya? Ayaw ng attendance, ayaw ng uma-attend, ayaw na nagtatrabaho. Saan mo nakuha yan? Bakit wala. Kasi siyempre, kasi pag magre-re-election ay congressman, tatanungin ka ng mga constituents mo, may bago ka bang kalsada, may bago ka bang ospital, etc. Political budget niya yung 2021
Correct. Political, oh. So ngayon, ang nakikita kong problema, according to sa iba kong mga sources sa taga-house, medyo nagkulang daw si Lord pagdating sa, yung alam mo yun, di ba 1.5 years ka na nga na hindi speaker, nakaupo si Alan Peter, kasi si Lord Alan na hindi. Dapat, doon sa 1.5 years na yun, nag-wheeling and dealing ka na, pinaliwanag mo sana sa kanila na, okay guys, kung ano yung sistema ngayon kay Alan, I'll adopt the same but better. Yung mga ganon. Ang problema nga daw, according to some, medyo nagkulang daw si Lord Ron. Ngayon, as to whether Lord will make up for it over the next So according to some, hindi parang dating, hindi pa ba? Hindi pa ba? Pambira ka naman. 10 days, ano ba, October ba na yata ngayon, no? Mga 10 or 13 Charmaine, days. salamat po. Kung lalamangan niya si Alan o makukumbinsin niya yung mga tao, well, it's up to him. Pero, dapat baguhin niya yata yung stance na kailangan lang niya maupo dahil gusto ng Pangulo. Hindi, kailangan gawin din niya yung parte niya. Ipakita niya rin sa mga congressman na he's a better option for them Correct, correct. than Alan Peter. O, dyan sa part na yan, tama siya. Okay. So ayun, go na Lord. Ayan, nakita mo na yung tip. Hindi, Kami naka-monitor naman yata dyan sa inyo sa amin. Kung tinanggap ni Velasco yung offer ni Cayetano na senior deputy speaker, although walang ganung position sa House, pero ginawa ni Cayetano yun, ino-offer sa kanya. Ang purpose daw nun para talagang maging active siya dahil deputy na nga. Ayan ha, ito yung topic. Ang topic naman sinasabi ni Mike Abe, in-offer yung senior deputy. Okay? Tingnan nyo dahilan ni TP ha. Ang dating, hindi lang deputy speaker, hindi talaga senior deputy speaker, medyo ibang klaseng posisyon. Ang purpose nun para malapit talaga siya sa Congress at saka sa mga member, para talagang magtulong sila. Charmaine, kaso salamat tinanggihan ni Velasco tapos alam mo, tulad nga nito, nagkaroon ng debate sa Bayanihan 1, Bayanihan 2. Sabi ng congressman on record, alam mo naman, may attendance sa House na hindi siya nag-participate. Inulit-uli ni Abe, walang partisipasyon tong hayop na Velasco na ito. Bayanihan 1 ang pinag-uusapan, ayuda para sa biktima ng COVID. Sabi, nasan yung congressman? Bakit ganon? Ano committee yun? Ano ba siya? Ano ba ang committee yung Committee Natataranta na. Paano ko to susuplakin? on energy, ang hawak niya, ayaw nga niyang bitawan. Ang gusto pala ni Velasco, hindi niya bibitawan yung Committee on Energy, tapos pwede rin siyang gawin deputy speaker. Hindi naman pwede, masamang president yun. Kulang ang posisyon sa Congress. Ayaw niyang bitawan yung Committee on Pakinggan nyo ito Energy. mabuti ha. Pero gusto niya maging deputy speaker. Gusto niya dalawa ang posisyon. Hindi deputy speaker ha, senior deputy speaker. Yung ini-offer sa kanya, Jackie DC, salamat. deputy speaker, ay gusto niyang kunin, pero ayaw niya bitawan yung in Committee fairness on naman, Energy. Ayaw niyang kunin, sir. Ayaw niyang kunin po. Well, in fairness naman, Kuya Mike, kung ang usapan niyo, pag meron nga kayong, di ba, at least provisionally, 2 or 3 months ago, di ba, ulit-ulit naman ni... Ang hirap ang hirap pagka gusto mo talagang kampihan yung tao, talagang gusto mo lang ilusot yung tao kahit alam mong mali-mali na. Tingnan niyo, kaya mali-mali ito si TP. Paiba-iba yung sinasabi niya kasi alam niyang mali-mali na yung ginagawa nung yung kaibigan niya, kung sino man niya, kung ano man niya yan. Speaker Cayetano na i-honor niya yung 1521. Kung hindi lang din niya i-honor, bigyan naman niya ng mas magandang posisyon. Kasi deputy speaker na di ba? Di ba medyo downgrade na yun from Madjo? Di ba ang Madjo na si... Hindi nga deputy speaker, fake news naman kayo. Ano ba? Senior deputy speaker! Ikaw ang pinakamataas, kaya nga senior kung junior yan, di mas bata ka, ganun. Kaya nga senior ikaw ang pinakamataas na deputy speaker gagawang ka na nga ng pwesto ng kanang kamay. Ito, nandito ka tabi kan kay Tano, kayo, kanang kamay nga na niya Senior nga Masasabihin mo, mas baba pa sa majority, pangalan nito si Martin Romualdez. Diba? So, I mean, if that's all he wants, at ayaw na, sabi niya, yan para at least pag hindi kita binigyan ng speaker, hindi ka masyadong iiyak. Parang gano'n. So, ewan ko lang, nasa discarded na nila yun. Ngayon, kung ang ibibigay mo lang dun na isang komite, medyo magiging bitter nga din yung tao na yun. So, it's really up to Alan kung paano gusto niya laruin yun. Pero I wouldn't say na Lord would be asking too much if he wants both. Considering na he is the member of the biggest bloc in the House right now. Now, isa lang pong maikling paglilinaw lang, Kuya Mike. Oy guys, lilinawin ko lang sa inyo ha. Kasi binabasa ko yung comment section nung live natin. Guys, hindi ako DDS. Duterte supporter lang ako, pero hindi ako Wait lang. Una,
Ito, sinend sa akin ng aking napakalupit na kaibigan. Sabi niya, meron siyang source ha. I-research nyo na lang. Inquirer.net. Si Ray Marfil po ay USEC ni Pinoy sa PCOO noon. Okay? At ang may-ari ng billionary.com.ph ay si Ray Marfil. Malinaw yan ha. So alam nyo na kung saan pinanggalingan niya, hinayupak na yan, yung balita na yan para isiraan si Spokes Roque. Esther Hidalgo, maraming salamat po. Ito, tuloy natin ha. Ano daw sabi ni TP? Okay? Hindi niya na mailusot eh. Hindi niya na mailusot to kasi si Sir Abe talaga magaling din eh. Oy guys, lilinawin ko lang sa inyo ha. Kasi Okay. binabasa ko yung comment section nung live natin. Guys, hindi ako DDS. Duterte supporter lang ako pero hindi ako diehard ha. Okay. So pag sinabi pong ganun guys, pag may nakikita pa akong mali o sablay, I will speak out kasi pag diehard medyo walang kontra yun eh. So gusto ko lang linawin yon. So ang bottom line, Okay. Sige, linawin natin yan. Ikaw ba ay diehard supporter ng ating Pangulo? Ikaw ba ay DDS o DS ka lang? Okay. So sinabi ngayon nito ni Thinking Pinoy na siya ay hindi Duterte supporter, siya ay hindi siya DDS, hindi siya Duterte diehard supporter at saka DS lang daw siya. Linawin natin na mabuti ito. Okay? Ito. Ano ba ang ibig sabihin niya ng DDS? Ang ibig daw niyang sabihin kasi ng DDS, pagka parang blind supporter. Di ba sinabi niya dito? Ito ang sinabi niya. Ito. Pag may mali, pupunahin niya. Okay? ako pero hindi ako diehard ha. Bakit? So pag sinabi pong ganun guys, pag may nakikita pa akong mali o sablay, I will speak out kasi So parang ang dating daw, tayong mga DDS, bulag-bulagan. Okay? Ibig sabihin daw ng DDS sa kanya, hindi pinupuna yung mga mali. O anong salita yun? Ibig sabihin nun, blind supporter lang daw tayo. Okay? Ganito, kaya ako naiinis. Hindi naman ibig sabihin na DDS ka blind supporter. Ako ba, hindi ko ba pinupuna si Duque? Ang dami ko nga pinupuna sa administrasyon eh. Pero DDS ako. Ano ibig sabihin ng DDS? Die-hard Duterte supporter. Anong ibig sabihin nun? You support the president even if sometimes hindi mo naiintindihan kung ano yung mga desisyon ni Pangulong Duterte. Bakit? One, you do not have the information, the complete information on the issues sa politika o sa gobyerno. Okay? Ibig bang sabihin na pinuna ko si Duque, hindi na ako DDS? Hindi, DDS pa rin ako. Pero, for me, dapat i-fire ni Pangulong Duterte si Duque. Kaya lang hindi niya finar. Ibig sabihin ba nun, hindi na ako DDS at banatan ko na si Pangulong Duterte? Hindi. Ang nasa isip ko lang, the president knows something else more than I do. Ibig sabihin, mas alam niya yung desisyon niya. Ito yun, ibigyan ko kayo ng halimbawa. Tatay at saka ang anak. Di ba minsan tayo bilang anak, meron tayong reklamo sa ating tatay? Bakit ba ka pinakikialaman ng tatay ko? Gusto ko mangyari ganito ko. Ito ang gusto ko ganito. Ibig bang so magre-rebelde ka na kasi yung tatay mo, ganito. Hindi minsan kailangan nating magtiwala sa tatay kasi alam natin yung tatay natin mas dinaanan na ito. Ako nga, di ba sinasabi ko sa inyo, gusto ng aking tatay no na maging abogado? May part ako sa sarili ko na nagsisisi ako. Bakit? Nung pumasok si Mocha sa gobyerno, alam nyo ba, napakaraming posisyon dyan na kailangan abogado ka. Pag hindi ka abogado, hindi mo maabot yung posisyon na yan. Kung sana nakinig ako sa tatay ko noon, na abogado, di abogado na sana ako. Okay? Kasi nga, mas alam niya eh. Ang lagi niya sinasabi sa amin noon, nung kami, alam mo anak, pag ikaw naging abogado ka, since kasi ganito ka magaling ka sa ganito, sinasabi niya, pilosopo kang hayop ka, ginagano kang tatay ko. Joke lang, wala yung hayop. Pilosopo ka, ganyan ka, dapat mag-abogado ka. Bakit? Mas marami kang makukuha oportunidad pag nag-abogado ka. I didn't listen to my father at that time. Why? Hindi. Mas madunong ako sa'yo mas magaling ako. Kung sana nakinig ako sa kanya, ang dami ko na sanang nakuha ang opportunity. Diba? Kasi nga, sometimes,
tayo bilang anak o bilang mamamayan, minsan kailangan talaga natin magtiwala sa Pangulo eh. Yun eh, kung supporter ka talaga ni Pangulong Duterte, if you are a genuine supporter of the President, you should trust the President sa desisyon niya. Hindi ko sinabing wag mong punahin. That's not what I'm saying. Ako nga pinupuna ko eh. Punahin niyo kung may mali. Hindi, kasi mali yung iniisip niya na pag DDS, blind supporter na kaagad. Ang baba naman ng tingin niya. Hindi ako papayag yan. I am a proud DDS. I support my president. I trust the call of my president. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko na pupunahin, hindi ko na i-disagree yung mga desisyon niya. I disagree na hindi niya i-finire si Duque. I disagree doon sa kung ano man mga desisyon ng mga ahensya ng gobyerno na maglagay ng Captain America sa likod nila. Yung shield na yun, pinuna ko yun eh. O kahit nga yung scooter, pinuna ko yun. But I support the president if the president would say, kailangan yan. O buti na lang hindi. O. Kaya nga ito halimbawa, gusto na ba natin na mag-open sa economy? For me, kung akong tatanungin nyo ayoko, gusto ko GCQ lang forever. Bakit? I want people to be safe. Bilang COVID survivor, I don't want people to go out. But, I would trust the president if someday sabihin niya kailangan na natin mag-MGCQ. Kailangan natin ng sabihin maluwag. Kaya modified GCQ. Bakit? Kasi meron siyang ibang information na wala ako. Kaya I would trust the president more than myself. Ang problema dito kay TP kasi tali-talinuhan, galing-galingan. Akala mo naman alam niya lahat. TP, wala kang data na may hawak ang ating Pangulong Duterte. Alam niya. At kung sinasabi mo ang mga DDS ay blind supporter, you are stupid. Hindi ako papayag, ipaglalaban ko mga DDS. We're not stupid. Yan kasi implication nyo, gumagaya ka sa mga implication ng mga dila. Sino nagsabi ng ganyan? Na blind supporter ang mga DDS? Mga dilawan. Sinasakyan mo yung script nila na mga DDS blind supporter? Hindi. Script yun ng mga dilawan, napapaghalataan ka tuloy eh. Di ba laging binibintang sa atin ng mga dilaw na tayo ay mga blind supporter? I don't think so. We're not blind supporters. But we support the president. We're diehard. We believe. Pag sinabi niya, ito na final. Ito, ang decision ko. We trust the president kasi mas alam niya eh. Upang kami umangat, ipaglalaban namin ang kapakanan. Ayan sige nga, kayo ba totally 100% na lahat ng desisyon ng Pangulo, agree kayo? Hindi naman kayo agree 100% eh. Pero, pagdating sa mga bagay na natin, kailangan natin pagkatiwalaan yung presidente natin. Alam natin na meron siyang ibang alam na hindi natin alam. Yun lang naman kasimple yun eh. Alam nyo, sabi ko sa inyo, why am I saying this? Because I'm also inside the government before, remember? Nasa PCO ako, nagmagaling itong mga to. Sinasabi nila walang alam si Sec Martin. Hindi nila alam na the instruction of the president hindi pabanguhin ang imahe ko. Hindi yun ang instruction ng presidente. Kasi di ba lagi nilang sinasabi, bili ka na ng tubig, banat bay. Wait lang po, Madam Weng. Feel ko magbanat ngayon Feel na feel ko. Kasi, Jay Fitness, salamat po. Di ba lagi nilang, bibigyan ko kayo ng sample na walang alam to si TP. Lagi niyang pinagbibintangan, the PCEOO is the propaganda machine of the president. How stupid is that kind of statement? You know why? Ayaw ni presidente yan. That's not true. Hindi yan ang instruction niya kay Sec Martin to be propaganda. Okay, yan ang ginawa ni Pinoy. Pero hindi yan ang instruction ni presidente kay Sec Martin. Wala kang alam, you're not inside. Ako alam ko dahil naandun ako. The instruction of the president is not to be propagandist ang PCOO. The instruction of the president, linisin mo yan, ayusin mo yan, pag alis mo dapat maganda yan. Yan ang instruction ng aming Pangulo noon nung nandun kami sa PCOO. At hindi mo alam yan, nagmamagaling ka lang, TP. Kaboy, sisilabang ka ng buhay
Kaya ako naiinis kasi nagmamagaling siya eh. Alam kong nagmamagaling siya every time na humihirit siya. Jairo, salamat po. Akala ko matalino si TP. No. Walang alam yan. Ang alam nyo, magaling si TP sa pinasasakay niya yung mga tao na tagahanga niya. Marda Clara, cool down. Tubig muna. Okay. Play na natin, ha? Kuha ako ng tubig, wag nyo ko iwan. Ay, medyo walang kontra yun eh. So gusto ko lang linawin yun. So ang bottom line lang ngayon, sir, yun pong, at least, yun pong, di ba, noong isang araw, nag-offer daw ng resignation si Alan, tapos ni-reject na 180 plus na congressman. Oo, sige, rejected na. Kung magkakaroon nga ng botohan, maybe the next day, baka nga matatalo siguro si Lord dahil 184 ayaw sa kanya, di ba? Pero syempre, ang akin lang, over the next 10 days, mahaba pa panahon eh. So tingnan natin if some sort of magic will happen in the house. Nakita yung shorts ko, sorry. Ako mas interesado lang ako sa awayan nila eh. Gusto ko lang panoorin sila nag-aaway eh. Para lang, kasi nasusuya na rin ako, Kuya Mike. Tingnan mo nasusuya na daw. Sorry naman, kayo naman. Di ko nakita pala yun. Di ko, Randall Bunagan, di mo sa akin